Okay, naku po, breaking news. Chavit Singson at Vice President Inday Sara Duterte, tandem sa 2028. Oh my God, totoo ba ito? Mamaya, pag-usapan natin yan ha. Sa kahuli-hulihan ng video ko yan i-explain at magre-react tayo dyan, okay? Pero marami po tayong pag-uusapan ngayon, no? Isa na dito itong Supreme Court. Ito, trending ito, breaking news rin ito ha. Ang Supreme Court binasura ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Yan, pag-uusapan rin natin yan, okay? At heto, another na ating yung topic na medyo hindi tayo papayag dito, magkomentaryo lang tayo dito sa mga kabalbalan na mga ginagawa ng House Committee on Justice, no? Na itong Kamara, itong committee ng Justice, bumotong may probable cause para ma-impeach si VP Sara. Actually, ang dami nyo pang drama dyan eh. Why don't you vote? Magbotohan na kayo. Ang dami nyong drama, ang dami nyong pasakalye dyan, ang dami nyong pautot na para makuha lang kayo sa media, ang dami nyong ingay. Kung magbotohan na kayo, di ba? Hindi nga nagdadrama itong Senado, kayo pa kaya, di ba? Mamaya atin yung kokomentaryuhan yung mga kabalbalan lang ginagawa nila. At heto, lawyer yung asawa ni Vice President Inday Sara Duterte at itong si Carmina dito sa reporter ng ANC, nagkadebate po sa live news. Kasi po, alam naman natin yung si Carmina, dilawan na dilawan yan eh. Mamaya ipapakita natin yung video na yan na sapul at napahiya itong si Carmina, no? At heto, itong programa ng SMNI dito kay Attorney Guanzon, no? At itong si Cathy Binag, no? Ayon sa analysis po ni Attorney Rowena Guanzon, ang dynasty ni Presidente Bongbong Marcos winasak mismo ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Alamin natin ang katotohanan dyan, no? Bakit nasabi ni Attorney Rowena Guanzon na si Martin Romualdez ang nagwasak sa dynasty ni Bongbong Marcos. Pero guys, bago natin itatalakay itong mga maiinit na topic natin, paki-like at saka paki-share itong ating video muna ha. Makakatulong yan para ang taong bayan malalaman nila na ganito na po ang nangyayari sa ating bansa. At sa mga first time dito nanonood sa aking channel, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan, okay? Updated pa kayo. Okay? So, unahin muna natin. Binasura itong impeachment ni VP Sara ng Supreme Court. Totoo ba ito? Ito, ang katotohanan dyan. Panoorin natin itong post na ito, no? Ng Balita Ngayon. Ito po'y pinost kanina lamang po. Breaking news. Ang Supreme Court ibinasura ang petisyon na piliting mag-convene ang Senado sa impeachment ni VP Inday Sara Duterte. Kung maalala po natin, itong Senado, gusto kaagad na mapag-usapan itong impeachment complaint o impeachment trial ni VP Sara. Okay? So, itong petisyon na ito, kanina lamang po ay binasura ito ng Supreme Court. Alam naman natin yung Supreme Court, sila lamang po ay gumagawa sa tama kung ano yung nakasaad sa batas natin. Yan na nga ang lagi kong sinasabi dito na yung pautot ng Kamara, ng House Committee on Justice nitong si Luistro, kadramahan lang yan lahat ng mga ginagawa nila. Kasi lagi kong sabi, pagdating yan sa Supreme Court, no, ang daming nakikita sa Supreme Court, no? Alam ko naman, ang Supreme Court nag-o-observe lang yan sa kung ano yung galaw ng Kamara. Halatang halata naman talaga yung mga taga-Kamara sa House Committee on Justice na paninira kay VP Sara, pati yung SALN, kahit yung mga account, no, ng bangko, ng private individual na asawa ni VP Sara, ipinakailaman nila.
At kung tutuusin, yan po ay labag sa batas. Okay? May tinatawag po sa natin na bank secrecy law. Kung mapapatunayan na yung ginagawa ng House Committee on Justice na pinipilit nilang buksan itong tax information ni BP Sara dyan sa BIR, yung ano nila, yung pautot kadramahan nila, no? At the same time, nabuksan naman nila yung bangko ng mag-asawa. Kung mapapatunayan po na may nilabag sila sa batas, kulong talaga yung mga putang inang yan eh. Pasensya na po sa sa ating expression kasi po nakakapi-ay po itong mga pamumulitika, itong mga pasaway na mga taga-kamara, no? So, yan po ang nangyari ngayon. Example lang yan na yung mga kabalbala na ginawa ng kamara, hindi ito lulusot sa Supreme Court. Kasi ang Supreme Court, ano lang yan, may equal power po tayo, no? Dapat respetuhin po natin ang judicial system natin sa bansa. Na ang ibig kong sabihin ay hindi naman bias itong Supreme Court. Kung ano lang talaga ang nakikita nila sa batas na hindi sinusunod, no? Talaga yan, magdedesisyon talaga yung Supreme Court. And isa na po dito, no? Itong ginagawa ng Senado na nagpetisyon na para nga ma-convene, no? Na ano ba ang ibig sabihin ng mag-convene? Alam nyo na, ang Senado, gusto nila yung Senado mag-ask muna sila ng permission sa Supreme Court para mag-gather up lahat ng mga senador, no? They will gather and come together to a meeting para pag-usapan po ang impeachment complaint laban dito kay VP Sara. Paano yan ngayon? Binasura ng Supreme Court ito. Meaning to say, ang sabi po ng Supreme Court na wala pong basihan para seryosohin natin na pag-usapan ang impeachment ni VP Sara. Okay? Kasi nakikita nila lahat doon eh. Okay? Aligasyon, akusasyon na walang ebidensya, hindi yan papasa sa Supreme Court. Yan ang ating sabi pa dito sa balita na ito, sa desisyong 14 ang bumoto, okay? 14 ang bumoto na ibasura at 0 ang bumoto na ipatuloy. 0 walang bumoto. At isa ang nag-abstain. So 14-0-1. Okay? Meaning to say, majority sa mga judges dyan, no? Iginiit ng Korte Suprema en banc na walang sapat na batayan. Okay? Walang sapat na batayan. Take note of the word na ginamit. Walang sapat na batayan upang gamitin ang mandamus laban sa Senado. Meaning to say, wala. There is no connecting relevance para pag-usapan ito. Isang kapwa sangay ng gobyerno na may sariling kapangyarihan. Di ba? Ang atin pong Supreme Court, irerespeto natin yan lahat. Walang pakialam ang executive, hindi pwedeng i-overpower yan ng legislative, kundi irespeto natin ang judicial system. Di ba? Meron po tayong sariling kapangyarihan sa ilalim ng konstitusyon ng Pilipinas. Malinaw ko yung in-explain ha. So, alam ko, iiyak na naman ang mga dilawan, ang mga loyalista, ang mga taga-Kamara House Committee on Justice na atat na ma-impeach si VP Sara. Iyak na naman sila dito sa ibinasura ng Supreme Court. Ayan, dated April 29, 2026. Ano kayo ngayon? Ha? Ano kayo ngayon? Di ba? Yan ang sinabi ko sa iyo, Luis Tro. Ang dami mong drama sa kamera na akala mo naman yung mga padrama nyo dyan, maniniwala ang taong bayan sa inyo? Sa totoo lang, hindi.
nandidiri po ang taong bayan sa inyo. Yung mga script ninyo nakakadiri. Ay naku, halatang halata. Kaya hindi kayo mananalo eh. Kayong mga kalaban ni BP Sara. Kaya ang tawag ko sa inyo, alam niyo ba kung ano? Desperate move. Yan po ito, kaugnay dyan sa issue ng impeachment complaint ni BP Sara, alam nyo naman, nag-hearing kanina na naman. Ito yung kadramahan ng kamera. Ito, i-update ko kayong lahat dito I-play natin itong video na ito kung ano na ang development sa kanilang kadramahan. Ito, play. Uusad na sa plenaryo ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nakitaan kasi ng probable cause ng House Justice Committee ang mga reklamo laban sa bise. Pero bago yan, una muna ang pinagdebatehan sa pagdinig kung dapat bang buksan ang kahon na naglalaman ng mga tax record ni VP Sara at ng kanyang... Yang kahon na yan, kagaya rin ito sa envelope ni dating Erap Estrada, no? Ito sa kanila kahon. Kadramahan. Ito yung kadramahan nila, no? Buksan nyo na. Magbotohan na kayo. Ang dami nyo pang drama eh. Mister, nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Lumutang ulit ang mahiwagang green box ng Bureau of Internal Revenue sa huling impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Yan po ang box na yan na pinakita nila sa sa parang ginagaya nila yung panahon ni Estrada kasi effective yung kay Estrada yung envelope. Siguro ginagaya nila para effective na pagmumukhain ng taong bayan na hala, grabe naman yan. Buksan natin yan. Kahit buksan nyo yan, wala namang kasalanan. Di ba? Pa-hype lang yan. Ako, duda ako sa box na yan. Pa-hype. Pa-hype lang na parang magmukhang may sikretong itinatago si BP Sara. Parang ganun. Kadramahan nyo, Luis Tro. No? Parang ang corny nyo, sa totoo lang, corny talaga itong kongreso na ito. Sa House Justice Committee kanina, ang tanong, i-unbox na ba yan? Laman kasi nito ang income tax return ni VP Sara at ng mister niyang si Attorney. Pero alam mo ba kung ano yung laman lang? Income tax return. Yun lang naman ang laman income tax return. Pero big deal na sa kanila. Sus, yung drama nyo, sobra na pautot. Scarpio. Kaya sagot ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, buksan na para magkaalaman. Hindi ho natin pwedeng ipadala lang sa Senado na hindi natin alam. Dapat makita na po sa puntong ito natin. Buksan nyo. Di ba? Buksan nyo. Ang dami nyong drama. Pwede naman kayo magbutuhan dyan. Iboto nyo. Kasi they only need at least 1/3 of the votes ng lahat ng mga taga-kamara na mga congressman. Nagmamayabang pa nga sila na they have already the numbers. Bakit ang nagsasayang pa kayo ng pera dyan? Di ba? Magbotohan na kayo para ma-proceed na. Gusto nyo naman, di ba, mapadali itong impeachment ni BP Sara kasi atat na kayong mapalitan si BP Sara. Magbotohan na kayo. Ano bang hinihintay ninyo? Di ba? Drama. Kasi tayo yung magiging prosecutors later at para lalong mapalakas ang usapin ng probable cause. Sinigundahan siya ni House Senior Deputy Majority Leader at Iloilo Representative Lawrence Defensor. Mahalaga raw malaman ang laman ng box dahil posibleng ito ang magdikta ng direksyon ng bansa. Pag hindi nabuksan yan, parang tayo ang gumawa ng betrayal of public trust. Kasi alam nila, sabi pa nila ito yung nagdidikta sa future ng ating bansa. Bakit nila nasabi yan? Kasi alam nila na si VP Sara ang mananalo sa 2028. Gusto nilang mabuksan yan para siraan na naman si VP Sara. So yan ang para sa kanila magdikta sa future ng Pilipinas. Ibuksan nyo na. Yan ang gusto ninyo na mabuksan, na siraan si VP Sara, buksan nyo na. Tingnan lang natin kung kakagatin ba yan ng taong bayan. Yan ang katotohanan. Kasi wala na pong naniniwala sa mga kadramahan ninyo. Kasi sumusobra na kayo. Ang dami nyo nang ginawa na natatawa na ang taong bayan sa mga gimmick ninyo. Ang dami nyong gimmick
Di ba? We should let the Filipinos see what's inside that box. Si Manila 6th District Representative Benny Abante naman gumamit ng Bible verse para ipunto kung bakit hindi dapat Ayan na naman tayo sa Bible verse. Gagamitin na naman ang Panginoon dito sa mga kabalbalan ninyo. Ay nako, Abante. Sa totoo lang, Abante, wala ka sa posisyon para magmamayabang kasi in the first place, natalo ka sa eleksyon. Buti lang na disqualified yung ano mo. Tinulungan ka ng COMELEC, di ba? Yabang nitong Abante na ito eh. buksan ang box. Sa Luke 12:2, akin pong babanggitin sa wikang Tagalog, walang natatago na hindi mahayag at walang lihim na hindi malalaman. Keep it sealed right now. Di mo mas maganda na may suspense eka nga. Giit pa ni Abante, hayaan na ang unboxing ng anyay Pandora's Box sa Senado. Bakit daw ba nagmamadali? Ganyan din ang posisyon ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno. Ibigay na lang daw sa Senado na tatayong impeachment court ang pagbubukas ng tax record ng mag-asawang Duterte at Carpio. Dahil kung ang usapin ay ebidensya, sapat na raw ang nabulatlat sa Kamara. If we are talking about probable cause, para sa akin ay nandyan na ang ebidensya, sapat na yan. Sa gitna naman ng pagtatalo ng mga miyembro ng Justice Committee, umeksena si Congressman Paulo Marcoleta na hindi miyembro ng komite. Pero bago pa man siya nakapagsalita, bahagyang nagkatensyon. Pinuna kasi ni Abante ang maling pagtawag ni Committee Chairperson Jervy Luistro kay Marcoleta bilang her. I just would like to make it clear. Madam is Chair, he. the He is he. point I of stand order is not corrected. in order, Madam Chair, because I just want to make, because you said twice, her. All right. So I I'm would like to addressing find out if him. she is a she or a he. Sa huli, inaprubahan ng komite ang mosyong burahin. Sa record ang naging usapan na yan dahil wala daw itong kaugnayan sa dinidinig na impeachment complaint. Nang bumalik ang spotlight kay Marcoleta, sinabi nitong hindi siya tutol sa pagbubukas ng green box. Sabay bitaw ng iconic line mula sa pelikula. At sinabi rin po ni Popoy sa pelikula, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Siguraduhin niyo po na kung bubuksan niyo yan, mayroon po kayong acceptable reason na naayon sa batas. Pero parang may mali. Kaya umeksena naman si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. May nabanggit po kasi kanina na popo at basya na line po si Representative Marcoleta. Inattribute po niya yung explanation, deserve an explanation kay Popoy. Hindi po siya kay Popoy, linawin ko lang po. Ito po ay kay Papa P, kay Piolo Pascual sa pelikulang Starting Over Again. And I hope that as we decide Sa totoo lang, nagiging corny na kayo dyan eh. Joke na nga yung hearing ninyo, ha? Gino-joke time nyo pa? Ewan ko sa inyo talaga, ang drama ninyo. on this matter, this will not lead us to starting over again. Sa huli, 38 kongresista ang bumoto na wag buksan ang BIR box ng mag-asawa. 6 ang nagsabing buksan. Kasi natatakot sila eh. Kaya nga sabi, tama yung sinabi ni Paulo Marcoleta eh. Hayaan nyo, sige. Kung gusto nyong buksan yan, sige, buksan nyo yan. Basta siguraduhin nyo na wala kayong nilabag sa batas. Kasi kapag mapapatunayan na may nilabag kayo sa batas sa pagbukas niyan sa yung box na yan na to reveal the income tax return ng Vice Presidente, lagot ka talaga kayo. Makukulong talaga kayo, sa totoo lang. Sa gitna ng lahat ng yan, no-show pa rin si VP Sara bagamat hindi siya required na Raw si VP Sara, yan pautot nila eh. Hindi naman yan required. Pinamumukha nila na, absent si VP Sara. Akala mo naman required magpunta dyan. That's not the impeachment trial yet, okay? Hindi yan impeachment na yan dyan, ang trabaho nilang yan dyan is to see
if there is a probable cause, kung ituloy ba ang impeachment, pero sila nag-asta sila na parang Senado na. Yan ang katotohanan diyan, kaya wala nang naniniwala sa kanila. Tapos heto pa, ito yung sinasabi ko sa inyo na marami pong mga news anchor na 'di ba, kung ma-news anchor ka, dapat ikaw sa araw-araw ninyong mga ini-interview na mga politicians o lawyers na kaalyado ng mga politicians, dapat ang una ninyong tandaan lagi is you are being neutral sa mga taong mga ini-interview ninyo. 'Di ba? 'Yun ang pinakauna, neutral kayo. You have to listen all the sides, no? Yung side ng kampo ni VP Sara, side ng kampo sa mga kalaban ni VP Sara, ganun. Pero itong si Carmina, itong news anchor ng ANC, parang nakipagdebate pa sa lawyer ng asawa ni VP Sara. Instead na you only have to listen. Pero siya, makikita mo talaga sa kanyang body language, sa kanyang mukha, na parang tutol siya at kino-question niya ang lawyer. Ito, panuorin natin ang kanyang kabalbalan dito. Now you're going to argue as a private individual because it's convenient, and now you have all these questions. Anong ginamit niya? Now that you have to argue. Alam mo, Carmina, magpapasalamat sana kayo na yung lawyer ng asawa ni VP Sara ay binigyan niya ng oras yung tawag ninyo. Kasi alam ko, kapag ikaw istasyon ka ng isang, like for example, ito, news ng ANC, kayo yung nangangailangan sa tao na interviewin ninyo. Kasi ang daming mga ang daming mga news station na gustong makapag-interview dito tungkol dito sa asawa ni VP Sara. Pasalamat nga kayo na tinanggap niya yung tawag ninyo para ma-interview yung tao, tapos makipagdebate ka. 'Di ba? Alam kong dilawan ka, bro. Wag mo nang masyadong magpahalata. 'Di ba? Kasi okay lang kung nasa tama ka. Ang natingin namin diyan sa interview, tama ka hindi wala ka sa tama. Tama ka lang. Sira yung utak mo sa interview na ito You think must be answered first because it's convenient, as opposed to, just facing pag girly-girly pa magtanong pero tinitira na niya Ay nako. Wag nang magpautot, girl. the music, answering to the people where the money came from. Go ahead. I think you should address it this Yung tanong niya na kasi, ang style ni Carmina, parang ina-assume niya na may nilikom talaga na malaking pera. Ulitin natin ang style sa kanyang interview ulitin natin. Now you're going to argue as a private individual because it's convenient, and now you have all these questions that you think must be answered first because it's convenient, as opposed to, just facing the music, answering to the people where the money came from. Go ahead. I think you should Ganito po, ginisa. Buti na lang, magaling itong lawyer ng asawa ni VP Sara. Tingnan ninyo kung paano niya niresbakan yung question ni Carmina. I think you should address it this way. The mere fact that you are claiming accusation or you accuse somebody of something doesn't mean that you will do away and skirt the provisions of law in securing information. It doesn't mean that you're accusing somebody, you can do illegal acts. So if you're accusing somebody, you must secure information through the legal way. You cannot shortcut the law. We're not saying we don't want to face this accusation. What we're saying is there is a law prohibiting how you acquire information, comply with the law, and after you comply with the law, give us a copy of this information, and we will address it. But right now, you cannot skirt the law.
The law itself says that AMLAC cannot divulge information. That is the law passed by Congress. And before a law is passed, this is deliberated by the House. This is deliberated by the Senate. So if they wanted exceptions, the AMLA law, they should have provided it there. 'Di ba? So itong babaeng ito, nagmukha katuloy tanga. Kasi ang gusto ni Carmina, bakit raw hindi na lang humarap at sagutin ang akusasyon patungkol diyan sa bangko ng asawa ni VP Sara at magpaliwanag raw sa taong bayad, ganun ganyan. Yan ang ano niya, yan ang anong argumento niya. Anong sabi ng lawyer ni Manscarpio, yung asawa ni VP Sara? It doesn't mean na hindi kami magpapaliwanag sa taong bayan. But we have to follow the proper process. Okay? Bago kami magpapaliwanag, what does the rule says? Ano ba yung batas? It doesn't mean na nag-accuse kayo, meron kayong aligasyon na merong anomalya sa bangko ng mag-asawa, it doesn't mean na kailangan nyo nang sagutin kaagad yan. Di ba? Ang point dito sa lawyer ni VP Sara, ni Manscarpio, yung asawa ni VP Sara, ang point niya is, ano ba ang sinabi ng batas? Ha? Tama ba na isa publiko natin ang records, ang transaksyon ng bangko? Kasi ba'y tinatawag po tayong bank secrecy law, Carmina. Hindi ka kasi lawyer. So hindi mo alam yung proseso. Unahin muna natin kung tama ba na binuksan nila yung bangko ni VP Sara. Yun muna ang ating itatalakay. Kasi after that, if ma-proven na karapatan dahil sa impeachment na ito, nabuksan ang records, sige, sagutin natin yan. Pero kung hindi ninyo mapatunayan at pwede kayong makulong sa mga nagre-reveal nitong bank accounts na ito, pwede kayong makulong. Yan ang point. May proseso po tayo, Carmina, kaya ikaw wag kang magmamagaling. Okay? Report, news anchor ka lang. Wala kang alam sa batas, sa totoo lang. Pasensya na po ha. Hindi ako nang mamaliit sa kanya. But I have to say, to be frank, tong babaeng ito na walang alam. Buti pa tayo. Hindi tayo news anchor, hindi naman tayo lawyer, pero alam natin, nagre-research tayo. Di ba? Alam nyo, ang ChatGPT at yung Google, Carmina, nandyan lang yan, nasa telepono mo. Di ka marunong gumamit. Ay nako, what a question. Sana yung question mo, ganito na lang. Ano na ba ang update, sir? What are the possible reasons na pwede nang ipaliwanag ni VP Sara? O, ganun. May mali siya yung tanong sa kanya eh. Para sa akin that's my own opinion. May mali siya yung tanong niya. At ngayon, heto na po. Totoo na ba ito? Sara at Chavit sa 2028? Isinusulong ng ilang grupo. Ayan. Yan ang gusto nila. Bakit kaya si Chavit Singson ang gustong makatandem ni VP Sara sa ilang mga grupo? Ito, panoorin po natin itong balita na ito at magkokomentaryo tayo. Okay, ito play. Isinusulong ng ilang grupo ang tambalang VP Sara Duterte at Chavit Singson sa 2028 elections. Sa press con ng Sara Chavit 2028 nationwide movement, aabot daw sa 10 milyong miyembro ang nagsusulong ng tandem. Una nang inanunsyo ni VP Sara na tatakbo siyang Pangulo sa 2028. Ipinaliwanag naman ng grupo kung bakit si Singson ang kwalipikadong katandem ni VP Sara. Meron siyang financial capacity at hindi niya nahangarin pang manguragot. Nakakatakot po mag-alal ng pangalawang Pangulo kapag kurakot din. Mga kapatid, Cheryl. Yun po Yun po ang ano nila. Yun po ang ano nila ngayon. Gustong mangyari ng ilang mga grupo. Okay? Alam nyo, sa totoo lang, ito i-ano natin, liitan muna natin itong yan. Alam nyo, sa totoo lang, hindi man ito lahat ng taong bayan ang may gusto
na ang katandem ni VP Sara ay si Chavit Singson. Hindi naman lahat. May grupo. Okay? May mga ilang grupo. Hindi ko alam kung anong grupo ito ha. Pero gusto nila si Chavit Singson ang matandem ni VP Sara. Kasi unang-una, ito yung kanilang reason. Si Chavit Singson raw, hindi corrupt. Okay? At kapag mapresidente si VP Sara, no? Dapat raw meron siyang tandem na vice president na hindi corrupt na kagaya ni Chavit Singson. Okay? Sa tingin ko naman, itong grupo na ito na isinusulong nila na si Chavit Singson ang magiging vice president ni Sara Duterte, naniniwala sila kay Chavit na hindi corrupt at the same time, si Chavit kasi maraming pera. At dahil maraming pera si Chavit Singson, they think na itong si Chavit Singson ay brilliant, matalino at magaling. Ganyan kasi yan eh. Oh, which is totoo naman. Paano ka naging milyonaryo? Si Chavit Singson is not a political, dati, ano siya, governor ba yata yan si Chavit? At naging milyonaryo, bilyonaryo na siguro, no? At dahil sa kanyang pagsisikap siguro at sa kanyang katalinuhan. So yan siguro ang iniisip nila, hindi corrupt, magaling, no? At yan po ang kailangan ng ating bansa, yung financially marunong. Kasi kapag financially marunong ka, hindi yan kukurap. Hindi yan kukurap eh. Paano ba yan magkukurap si Chavit Singson? Mayaman na yan eh. Parang ganun yung point nila. Isa akin naman, ng aking opinion dito, siguro hindi lahat ng tao ay gusto. Ako, sa personally, no, siguro si Chavit Singson for me, mas mabuti sa kanya is senador muna. Ako, senador muna. Kasi ako, sa nakikita ko rin kay Chavit Singson, prangka rin naman si Chavit. Very honest, no? At isa pa dyan, may kakayahan siya. Hindi siya takot sa mga paninira. Hindi nga siya takot kay Bongbong Marcos sa administrasyon. Kasi alam niya, si Chavit Singson, kapag alam niyang nasa tama siya, talagang isinusulong talaga ni Chavit. Especially sa usaping corruption. Yan ang nakakabilib at humahanga tayo dyan sa tungkol dyan kay Chavit Singson. So, mas para sa akin, mas mabuting senador. Mas mabuting senador. Magagamit doon ang skills at yung kakayahan ni Manong Chavit. Pero kung vice president, para sa akin, hindi muna. Hindi muna siguro. No? Pero I don't know kasi po marami pang posibleng mangyari eh. Dadaan pa tayo sa 2027 tapos mag 2028 no. So marami pang mangyayari. Depende lang 'yan sa karisma ni Chavit Singson. Pero sa usapin kung sino ang magiging vice president ng presidente Sara, ang dami. Pwedeng si Robin Padilla, pwedeng si Senator Marcoleta, no? Ang dami. It will be a long argument. It will be a long debate kasi kung si Robin Padilla sasabihin nila, si Robin Padilla naman walang nagawa sa Senado. Alam nyo, si Robin Padilla is very passionate. Kitang-kita mo at damang-dama mo ang pagmamahal ni Robin sa bansang Pilipinas. Yan lang ang pinaka-importante. The rest is common sense. Hindi po tayo kailangan ng isang pinakamatalinong tao para lang maging vice president or presidente ng Pilipinas. Ang importante, may puso. Okay? May puso. Maraming magagawa si Robin dahil mahal niya ang Pilipinas. Si Senator Marcoleta naman, para sa akin, okay. Okay siya maging vice president. Okay rin yan kasi ang daming pwede niyang ilalagay siya sa gabinete ni VP Sara kung saan yung strength ni Senator Marcoleta. In case kapag ma-vice president itong si Senator Marcoleta, gusto ko si Marcoleta dito siya maging maging pwedeng
Department of Justice. Kasi magaling si Marcoleta sa At gusto ko hahabulin ni Senator Marcoleta yung flood control ng mga magnanakaw. Yun ang sa akin kapag siya ang magiging Vice President ni VP Sara. Okay? Tapos, siguro yun, yung tatlo na yun. Pero si Chavit Singson, ewan ko lang. I don't know yet, no? Pero na-appreciate natin yung option na yan. Okay? So, kayo, mag-comment kayo dyan. Tapos, heto, yung last nating balita, itong sinabi ni Attorney Guanzon, no? Na mismo itong si Martin Romualdez ang sumira sa dynasty ng mga Marcos. Ito, panoorin natin itong balita na ito at tayo po'y magre-react. Nasira talaga yung dynasty ni BBM dahil sa iyo, Martin. Kasi di ba ang plano nyo, ito talaga, this is my theory and I think I'm correct, na kaya nyo sinaksak si BP Sara within 1 year pa lang dahil para makabuelo na si Martin Romualdez for 2028. Kaya ganyan nangyari sa budget since 2022 Total mga flood control na mga ghost yan para sa kickbackan. Para sa 2025 manalo na. Biro mo yung tingog 3 seats. Manalo na yung lahat ng mga congressman nila that they'll control the funds for 2028. Yan. Ikaw nakasira, Martin, sa presidential dynasty ni BBM at ni Sandro. Sandro, kailangan awayin mo yung uncle mo. May kung hindi dahil sa kanya, magpipresidente ka pa after 2028. Di ba, Kopito? Ako medyo worried ako sa nangyayari with the AMLA, Mama Bing, no? Sa tingin nyo ba, mawe-weaponize na ngayon ang AMLA bilang black propaganda, lalo na sa mga kakandidato sa 2028 presidential election? Kasi if it's like this, actually hindi lang to for candidates I have a lot of friends, syempre mayaman yung iba, they have so much money, na ano ba to, bakit we thought we are safe because we have this bank secrecy law, we have those protection, but apparently all of this right now ay nawe-weaponize or na yung parang wala nang pakialam na bubuksan mo lang or gagalawin mo lang. Kasi para lang sa kapakanan ng personal na interest ng ibang kandidato dyan. Kaya maganda itong final ni Attorney Manscarpio na criminal cases para matuto ito mga ito This will be a landmark case na they're liable criminally pag ginawa nila ito. Forward lang natin patungkol dito sa kay Martin Romualdez na topic, okay? Forward lang natin. Million ba yun? Pero sa ilang taon naman, Kati? Hindi lang yun, Mother. Ilang taon naman yun na dalawa sila na nag-i-earn. Yes. Ba, may ilo office sila. Yeah. Diba? At saka yung property natin, nagkumikita. Tumataas ang presyo nito. Tama Kasi yun. masyado ng, yung iba dyan na batikos ng batikos kay BP Sara, magkano ba sweldo mo? Nung una ka naging na kayo naman dyan, marami sa inyo dyan magnanakaw. Ako hindi ako Sige nga, ilabas magbubulat. yung asal inyo dyan. Na to, mangyayari din to sa kanila. Ang dami na nga nangyayari ngayon di ba? Lahat ng wini-wish ng happy birthday ni Cara David ay natitigok Cara David, think about it. Sila, ito naman. Okay, ito na po ang patungkol kay Martin Romualdez. Bakit winasak ni Martin Romualdez ang dynasty ni PBBM? Si Martin Romualdez Huwag na natin damay dito si Atty. Bayon sa kwentong ito. Kasi alam mo naman ako, in love ako kay Martin No, sobra. Sobra. Hindi ako I cannot stop talking about him. Bakit pumayat yan? Bakit yan? Anong iniinom yan, Ba't pumayat? Tingnan mo naman to si Martin. Tingnan mo to. How the mighty has fallen. Exactly. Kung ang mga lumang tatay pa namin magsalita, Ira mo kung tindig ito si Martin noon sa house of parang Diyos. Di ba? Maglalakad ng ganyan, hindi namamansin. Para kang Diyos o ngayon, ano na ang labas mo? Buko juice.
Yan. Pero nagtataka rin ako, Mother, kasi binanggit niya si Chis Escudero, binanggit niya si, what do you call this, Saldico, pero hindi niya binanggit si Grace po. Mga best friends sila. Alam mo, mag-isip kayo. Di ba kasi that's part of the... Paggawa ng budget, di ba? Yes, Hindi naman yeah. pwedeng nagawa ang budget. Oo. Hindi pumirma si Grace po as chair of the Exactly. Finance Committee. So, I'm just wondering, Oo. bakit hindi siya kasali dun sa usapan? Hindi siya sinasali. Hindi siya sinasali. Bakit kaya? Yun ang dapat natin may itanong. insertion siya, di ba? Di ba sabi may insertion din dyan si Grace po? At alam na natin yan. Kaya hindi siya lumalabas, di ba? Hindi siya nagpapa-interview. Talagang hindi siya lumalabas kasi she doesn't want people to talk about it ngayon. Dahil si Martin, hindi siya sinasabi ang pangalan niya doon. Lalo naman nagtatanong ang bawat tao, bakit si Grace po wala dyan sa listahan Exactly, niyo? which is, if I'm not mistaken, 13 billion ba yung insertion niya? Yeah. Is it like that? Biro mo yun. Just correct me if I'm wrong. Grabe, billion-billion din ang insertion yan. Kasi kung 13 billion siya, 14, si Sandro magkano? 14 ata si Martin? 15 si Sandro. 15 ba si Sandro? Hindi. Something like that. Siya ang hari. Siya ang hari ng diba? Iba din eh, no? Nasira talaga yung dynasty ni BBM dahil sa iyo, Martin. Kasi di ba ang plano nyo, ito talaga, this is my theory and I think I'm correct, na kaya nyo sinaksak si BP Pasara within 1 year pa lang dahil para makabuelo na si Martin Romualdez for 2028. Kaya ganyan nangyari sa budget since 2022 Total mga flood control na mga ghost yan para sa kickbackan. Para sa 2025, manalo na. Biro mo yung tingog 3 seats. Manalo na yung lahat ng mga congressman nila. They'll control the funds for 2028. Yan. Ikaw nakasira, Martin, sa presidential dynasty ni BBM at ni Sandro. Sandro, kailangan awayin mo yung uncle mo. Kung hindi dahil sa kanya, magpipresidente ka pa after 2028. Di ba, Kopito? Pero hindi ako naniniwala, Mother, tsaka attorney, na walang alam ang first family sa galawan ni Martin Romualdez. Imposible yun na wala, for me. Well, sabi nga ni Martin, sa kay Saldico, what the president wants, the president gets. Ayan po, natapos na po yung yung opinion ni Attorney Guanzon patungkol po na si Martin Romualdez ang nagwasak sa dynasty ni PBBM. Anong masasabi nyo doon? No? Maliwanag naman yung paliwanag ni Attorney Guanzon. So, mag-comment kayo, mag-react kayo, babasahin natin yan sa comment section, okay? Paki-like at saka paki-share, importante ito, no? Para kakalat ito sa taong bayan at marami po ang makaalam na ganito na po ang mga nangyayari sa ating bansa. Okay? Sa mga first time dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan. Okay? Updated pa kayo kapag nakasubscribe kayo sa akin. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!